Hello guys, welcome to my channel. So gagawa tayo ng reaction video regarding sa balita na dumaan sa feed ko yesterday. Actually, matagal ko na to naririnig. Pero tara, gawa natin ng reaction. So pasensya na, wala tayong script, no? We'll just do this as we go. Ayan, ito po ang nagbabagang balita. Pinagbabawal sa mga bata sa firing range at paghawak ng baril isusulong ng isang kongresista. Okay? Sa firing range at paghawak ng baril, isusulong ng isang kongresista. Brigada Katrina Honson, Ibrig. So hindi natin ito pwedeng i-play ng dire-diretso kasi makaka-copyright. Kukuha lang tayo ng bits and pieces. Nababahala ang Akbayan Party List sa Akbayan Party List. panukalang ibaba ang edad ng criminal liability. So ayaw nila ibaba yung age of criminal liability. Ito na lang ang suggestion nila. Sa tingin nyo, mapipigilan ba dito yung susunod na mass school shooting? Kasunod ng mga naitalang karahasan na kinasasangkutan ng ilang kabataan. Dahil dito, plano ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na isulong ang pagbabawal sa mga minor de edad sa paghawak ng baril at pagpasok sa mga firing range upang maiwasan ang pagkakasangkot nila sa mga mararahas na incident. Mararahas paano yung mga yung recent na saksakan? Paano naman nila pagbabawal yon? 'Di ba? Recent na saksakan, yung actually babae pa nga yung nanaksak tinago doon sa sapatos. Tapos sinaksak yung mga kaklase doon sa first row. Nakita ko yung video. And 'di ba paano naman yon? 'Di ba? Bakit baril lang? 'Di ba? And then yan konti. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Sandanya, iginiit nito na sa halip na agad ibaba ang edad ng criminal liability, mahalagang suriin muna ang mga kakulangan sa pagpapatupad ng umiiral ng mga batas, kabilang kung paano nagkaroon ng access sa mga baril ang ilang kabataan. Paano nagkaroon ng access? So, ang sinasabi nitong party list representative na to, ng kongresista na to, is may kakulangan yung batas. So, yung RA 10591 sa Pilipinas, para sa kanya, wala naman talagang perfectong batas So, ayan, idadagdagan niya pa daw ng gun control. Naghainaan niya sila ng isang resolusyon upang investigahan ang mga posibleng puwang sa kasalukuyang sistema at tukuyin ang mga hakbang na makatutulong upang maiwasan ang mga insidenteng may kinalaman sa karahasan ng mga young people. Iginit ang mga babatas na hindi dapat maging lugar ng mga bata ang mga firing range dahil maaari itong magkaroon ng negatibong epekto sa kanilang pagunlad at lalo pang magpalakas ng kultura ng karahasan. Okay, so hindi raw maganda yung firing range para sa mga bata kasi sila sa violence. So, saan galing yun? Ibig sabihin, may studies ka na ba? O naisip mo lang yan out of the blue dahil connected? I think nako-connect to sa leftist agenda, 'di ba? Itong kongresista na to, no? Ayaw nyo lang magkaroon ng baril ng mga mamayan, 'di ba? Saang communist country na pinayagang magkaroon ng baril ang citizens? Wala. Because, sabi nila, pag ikaw ay alipin, hindi ka allowed magkaroon ng baril. Mga malayang tao lang. Free people are only people that are allowed to own guns. Okay? So, yun nga, isa sinabi niya na at least may basis ako doon kasi walang communist country na pinayagan ng mamamayan magkaroon ng baril. 'Di ba? So, yun? It's a fact. Pero yung sinasabi niya na na-expose daw sa karahasan pag nagpupunta sa firing range sa mga bata, debatable yan. Bakit? Anong basihan? Saan nanggaling yan? Ini-imagine nyo ba? Parang yung sinasabi nila, tell me na hindi ka pa nagpunta sa gun range sa buong buhay mo, na hindi mo sinasabi hindi ka pa nagpunta sa buong buhay mo sa gun range. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, wala kang alam sa baril. Ano ibig sabihin? Pagka nagpupunta ba tayo sa range, yan, patay mo yan, patayin mo yung target na yan. Ganun ba? Ganun ba tayo mag-shooting sa gun range? Nakakita na ba kayo ng mga ganun? Mga violenteng tao sa gun range? Actually, gun range kaya pinaka-safe Walang magsisiga-sigaan sa gun range.
Yung mga, sino matapang? Sino matapang? Wala. Walang naggaganon sa gun range kasi pwede siyang putukan eh. 'Di ba? Wala rin nagma-mass shooting sa gun range. Bakit? Kasi pwede kang putukan, lahat armado. Almost everybody armado. No? So hindi ang ini-imagine nila na pag nagpupunta tayo sa gun range, minumulat mo yung anak mo sa, yan, try mo yan, patay mo yan. Ganun ba tayo magturo? May papayta kayong clip. Binalikan ko nga eh, buti tawag dito, na-save ko sa internet. So, I think this was 7 years old si AJ nung tinuruan ko siyang gumamit ng real powder burner. So, ito, Rossi RS22. 7 years old lang siya. 40 na ngayon si AJ. Binata na si AJ. Ayan. Okay. I want you to destroy that paper. Tignan mo, napapapikit pa siya. Open your eyes. Bakit ko sinabing destroy that paper? Kasi ang paper target, kaya mas gusto ko yung steel targets. Yung paper target kasi, pag tinamaan mo, bubutasin mo yan, di ba? Mapupunit na yan na mapupunit eh. Kaya mas maganda mag-concentrate ka doon sa butas mismo, palalakin mo yung butas, kesa kung saan ang tama. Tignan mo, napapapikit pa siya eh. Kahit naka-earmuff siya eh. You're shooting high. You need to go down. Yan. Pikit pa ni AJ dito. Batang-bata pa si AJ, 7 years old. Okay, tas ito naman yung nag-camping kami. I think 9 years old siya rito or 8 years old. So, nag-shoot kami sa property. Sabi ko, friendly competition tayo ha. Merong target, separate target kami. Tapos, yung baril niya, Cricket na 22 LR. Ako naman, Savage Mark II FVSR. Tapos, pagka nagpalit kami ng baril eh. So, binilang ko siya ng separate na baril. Kakulay pa pala ng earmuff. No. Tinuro ko siya mag-operate. Yung baril na, yung ganyan, single load out. Narinig nyo? Mas maganda pagka steel target eh. Alam mo agad kung tumatama eh. So, kita nyo, kahit single shot lang yung baril niya, alam mo kung tumatama siya. And I know, nag-enjoy siya. Oh yeah, magpapalit din kami yan later eh. Shoot it again. I want you to shoot again. Yun lang, bata pa magsalta si AJ, baby pa. Alam ko magpapalit kami dito ng baril eh. Para matry niya rin yung baril ko. Ayan, okay. Siya naman yung naka-savage. So, hindi pambata kasi mahaba yung length of pull. Oh, mahaba kasi yung yung stock. Kaya siya nahirapan. Malayo siya sa scope. Oh, yeah, rinig nyo? Okay. So, nakakatawa. Tinasig ko. Yun yung purpose eh. Kaya din ako nag-YouTube eh. Ibig sabihin, for posterity. For future use. Ibig sabihin, sa future, pwede mong balikan, bonding moments namin. 'Di ba? So, basahin din natin comments. Sabi ko, all is not lost kasi may mga kababayan tayo na gising na. So, sabi ko nga, sabi nila, itong kongresista na daw to ay related sa kaliwa. Di natin alam, no? So, mas gusto nyo pala yung anak nyo, nire-recruit ng kabila. 'Di ba? The firing range, ito magandang comment to. The firing range is the best place to learn safe. Siyempre, sa mo patuturuan? Turuan mo sa bahay, delikado. Baka mag-accidental discharge kayo. Pinaka-safe talaga ang gun range. No? Ang dami kasing dyan, pwedeng magturo, tapos safe yung lugar, safe yung direction ng bala. Diba? Yeah, may instructor, may gun safety. Ayan, sabi ko kasi parang related to sa sa leftist agenda. I don't know kung totoo, pero mukha nga kasi ayaw nila na ayaw nila na inaarmasan ng mamayan. Ay nako. So, yun nga guys. Ano masasabi nyo? And isa na to sa
ito yung treasure ko tong mga moments na to. No? So may mga kaibigan tayo diyan sa Pilipinas na may mga maliliit din na anak. So imagine niyo pagka nagtuloy-tuloy yung ganito, naipasa nila yan, pagbawal na, you're gonna miss this moment. Minsan lang ang pagkabata, minsan lang ang childhood, di ba? I-deprive mo sila na makabanding yung tatay nila, no? Maturuan sila ng tama, mag-enjoy sila magamaya, katulad sa amin. Ngayon nga, binata na si AJ no? Pag cute-cute niya pa yan, Yan, nahihirapan siya kasi malaki, mas mahaba yung baril Yung baril niya, kita niyo yung baril niya. Ang liit naman para sa akin. Pero anyway, sabi ko nga, ginawa lang naman namin to. Katuwaan lang naman No? Ayan, nag-i-enjoy siya. So, I assume na hindi niya makakalimutan yung mga ganitong moment. Tapos, i-deprive mo yung mga future generations na maka-experience ng ganyan sa tatay nila. Usually tatay, pero pwede rin naman na nanay, no? I-deprive mo dahil sa dahil sa ginawa nung dalawang kriminal na bata dun sa Tacloban, no? Di ba parang yung meron akong pinost bakit daw yung future nating mga mabubuting tao dinedetermine ng mga masasamang tao? Just because may gumawa ng masama, ang magsasuffer yung mga matitinong tao, no? So, dati nagturo ako ng philosophy, no? Pumasok lang sa isip ko, philosophy of man. Yung unang tanong, first day of class, is man inherently good or inherently bad? Ano ibig sabihin? Pinanganak ba tayong masama? Naging mabuti lang tayo dahil ni-nurture tayo, inalagaan tayo ng mga magulang natin ng tama? Or, pinanganak tayong masama, naging balik tama, na-mention ko ba? O pinanganak tayong mabuti, tapos napasama lang tayo dahil sa pagpapalaki ng magulang o the other way around, no? Baliktaran. Debatable, no? Pero pagka inisip mo kasi na ito, diretso na lang tayo doon sa pumasok lang sa isip ko 'yon. No, ano ba talaga nagpapasama sa atin? Yung environment, yung mag-experience. Maraming factors. Maraming factors. Hindi mo, kumbaga, walang isang tamang sagot. Walang perfect answer. Okay, maraming factors yan, no? Sabi, baka napabayaan ng magulang, ganyan, nabarkada. Kanina lang, meron akong pinapanood na video, no? Yung 764 ba yan? No? Ito, ang mga kulto daw ngayon ay pinapatakbo ng mga bata ang This nagpapatok. wasn't just one disturbed teenager. 764. This was something organized, something spreading. Kumakalat na sa man. Kaya ingatan nyo yung mga anak nyo kasi huwag nyong pabayaan na internet ang magpalaki sa kanila. Kasi ang internet is a two-edged sword. May makukuha silang tama, yung iba natututong mag-English, natututo na ibang pero may nakukuha ring mali. Katulad nga nito, no? Kinakalat nila yung kulto, yung kasamaan nila through the internet. Okay? So, sabi ko nga, please bear with me kasi wala akong pagpasensya nyo na wala tayong script. No? Yun nga, no? Yung punto ni Paul, gumawa ng reaction si Paul dito, pistolerong Pinoy, sabi niya, i-deprive mo naman yung Pilipinas sa mga future world champion kasi usually mga athletes, no? Ayun, mga sports shooters, nagsisimula yan bata. Hindi ka pwedeng magsimula kang pumutok 18 years old ka na. That's too late. No, kaya usually mga bata yan. Kaya sabi ko kasi si AJ 7 years old, tinuruan ko na No? Masyadong late na pagka 18 years old mo saka mo siya papayagan pumunta sa gun range. Takot na yan. Meron na yung preconceived na na idea about guns. Meron na siyang bias about guns. Mahirap na turuan. Pag tinuruan mo yung mga ganyan, mas baturuan ka pa. Sumasagot na yan, 18 years old Anyway, so yun ang punto ni Pistolerong Pinoy. Baka daw sa future mawala. Ako, ang concern ko is yung father and son relationship. Minsan lang maging bata. So, i-deprive mo na magkaroon kayo ng guns katulad nito. Katulad nun. Hindi ko naman sinabing lahat ay magiging katulad ni AJ na bata pa lang, pumuputok, tapos wala namang nangyari masama.
true, magkakaiba ang mga bata, magkakaiba ang pagpapalaki, magkakaiba ang circumstances. Pero ang sinishare ko lang sa inyo, yung sa akin, na hindi pwedeng kunin ng iba, no? Yung experience naming mag-ama. Yun ang sinishare ko. And hopefully, sana, yung iba ring mga gun owners, ganun din ang maging relationship sa kanilang mga anak, either babae or lalaki. 'Di ba? Kasi nga, sabi ko, ang bilis lumaki ng mga bata. And the best way na matuto sila ng tama is sa gun range and sa magulang. I think dito nga sa Amerika, no, pagka pupunta ka ng gun store, pagka may barrel sa display cabinet, tapos gusto mo ipatesting sa anak mo, hindi yan ibibigay ng kukunin ng clerk yan, pero iaabot sa magulang muna. Magulang ang dapat mag-abot sa bata. Alam niyo yun? Kasi syempre, hindi pwedeng diretso sa bata kasi nire-recognize nila yung influence nating magulang because our kids look up to us as parents, no, as fathers or mothers, no. Yung authority nasa atin, yung respect nasa atin. Okay, so yun, mas maganda na sa atin sila matuto ng tama kaysa matuto sila sa mga video games. Hindi ko naman sinasabing video games ang nito, no, ang source kung bakit nagkaganon sa Tacloban. Meron kasi akong pamilya dati, in-invite nga ako na, gusto daw nila ma-experience mag-shooting. Sabi ko, sige, tuturuan ko kayo, papahiram ko pa yung barrel ko, basta sagutin mo lang yung natin, range fee, tsaka yung mga bala. So, yung anak niya na teenager, ganito, nung I think, 16 years old na yun, o 15, nung tuturuan ko na mas magaling pa sa, I already know that, kasi daw, na niya sa Call of Duty. So, ginawa ko, nag-load ako ng isang bala lang. Pagputok niya, nandilat yung mata niya kasi hindi niya alam na ganun pala yung power ng ng pistol ng 9mm for the first time. What I'm trying to say is nagyayabang siya sa akin kasi teenager Alam niya na daw, he already knows that kasi nagko-Call of Duty siya. Pero in reality, nung tinuruan ko siya ng tama, na natuto siya paano irespeto ang baril. So, isa lang yun sa mga instances. No? So, maliban sa pag-produce ng future world champion sa shooting is, yun nga, yung development ng bata, yung learning ng bata, paano irespeto ang firearms, paano irespeto ang buhay ng tao, nagsisimula yan sa magulang. No? Huwag mo i-deprive na teach yung internet ang magturo imbis na yung magulang ang magturo. Okay, so mahaba na itong video. At the end, paano ba masusolusyonan? Ito pa rin sinasabi ko. At bakit nagkaroon tayo ng mga ganitong mga shootings, at para nagiging masama na society, araw-araw may patayan, kasi nga nawawala yung respect for life. Nawawala yung respeto sa buhay. Na pag ikaw gusto mo lang pumatay, basta papatay ka. And then hindi nababantayan yung bata, nagpapalaki internet, barkada, nakakuha sila ng maling information na hindi alam ng magulang. Tapos kasama pa to, yung pati impormasyon sa baril, gusto nyo yung tanggalin sa magulang. Kasi ganyan pag pinagbawal mo, sa tingin mo hindi sila maghahanap ng ng impormasyon sa ibang source. Yun ang delikado. Kaya nga pinaka-safe sa gun range, pinaka-safe kasama magulang. Kasi magulang alam ko ano ang tama para sa anak. 'Di ba? So, yun siguro nawawala na sa society, respect for life, respect for firearms, firearm safety, and pinapabayaan yung mga anak na lumaki sa internet. Pag maliit pa lang, para wag umiyak, binibigyan ng cellphone, bibigyan ng tablet, para hindi ma-istorbo yung magulang. So, nawawala yung personal care. 'Di ba? Yung pag-aalaga. Pinapayagang internet na ang mag-alaga. Ngayon, may makuha kang grupo ng Something the FBI would soon label one of the biggest domestic terror threats in America. And what if I told you that one of the most dangerous cults today isn't run by adults, but by kids? Yan, tandaan nyo, delikado pag internet. 'Di ba?
Kahit iban mo na iban internet yan Pwede yan manghiram ng cellphone. Pwede bumili ng cellphone dyan sa Raon or kung saan-saan, sa Green Hills. 'Di ba? Maraming pero kung ang nila psyche, yung mental state nila hinubog ng tama mula umpisa, kahit ma-expose yan sa mga ganyang kasamaan, hindi nila yan papansin. Ano ibig sabihin? Nakita na ba kayo ng mga bata na sa tingin mo, kahit turuan mo na maging violent, hindi nila kayang gawin maging violent? Hindi nila kaya. Example nga, hindi ko naman sinasabi na ganito rin yung ibang dapat, no? Yung anak ko nga, kasi si AJ, palagi yung binubuli sa school dito sa Amerika. So, tinuturuan ko siya ng self-defense, ng paano sumuntok, paano. Pero, ako nagdududa pa rin ako kung kaya niyang gawin. Nagdududa pa rin ako. Kasi parang hindi ko nakikita sa kanya yung to be violent. No? Yung nangyari sa Tacloban, it's sad na may gano'n, pero sabi nga sa isang kaing ng kamatis, meron dyan 1 o 2 bulok Minsan nga, 4 pa yung bulok 'di ba? Freak of nature. Hindi pwedeng lahat santo Hindi pwedeng lahat santo. And hindi dapat mag-suffer ang lahat dahil sa ginawa ng dalawa. Yun ang gusto kong ipunto. Yeah, we should guard our kids. We should teach them. And also, be aware na evil exists. Na kahit tama pagpapalaki mo sa anak mo, meron pa rin mga ibang masama dyan. Na pwede mag-impluensya, they will try. Kung hindi na ma-impluensya, siya ang gawa ng masama. Because evil exists. We need to accept that. And you cannot legislate. Ito, pinakalas. You cannot legislate against evil. Ano ibig sabihin? Para walang problema. Ganito yan. So, lahat nag-iisip na, pati si John Vic, hindi kasi natin hindi natin makulong yung bata kasi yung sa batas, juvenile justice So, naghahanap na lang ng ibang sisi. Di ba? Parang ganyan, pati itong kongresista na to, ang pahihirapan naman ito, yung mga legal gun owners na may mga anak. Yan naman ang pahihirapan, di ba? So, para ma-solve lahat ng problema, ipagbawal na lang natin ang pagpatay. Pagbawal na lang natin ang murder, di ba? Kung kaya mong i-legislate against evil, pagbawal mo ang murder. But the thing is, matagal nang bawal. Ipagbawal mo ang pagnanakaw. Paano daw nagkaroon ng access doon sa baril? Ninakaw nga Ninakaw nga doon sa tiyahin niya. Yung tiyahin niya, nagmagandang loob na, uulitin ko, na kaya niya daw tinuruan magbaril yung anak niya kasi sinabihan daw sa kanya, nagbait-baitan yung 14 years old, sinabihan daw siya na gusto niya magpulis. Siyempre, natuwa naman siya bilang mabuting tita, gusto niya bigyan ng atensyon yung pamangkin niya, bigyan niya ng time, nagbanding sila. Pero etong 14 years old pala, talagang masama. Meron talaga tinatagong kasamaan. Lahat pinagplanuhan niya na. Paano maka-acquire ng knowledge and skills to operate a firearm and paano maka-acquire ng firearm. Pinagplanuhan lahat. No? Sabi ko nga, because evil exists, you have to accept the fact na may masasama talaga. And yung iba nagtatago sa katawan ng mga bata. You have to accept the fact na may ganun. Hindi tayo lahat ginawang mabubuti. Diba? Anyway, mahaba na tong video na to. Comment down below. Let me know what you think. See you next time. Bye.